MTV MLE1, Quarter 1, Week 5. Aralin 2. Unang tunog ng K, D at E. Layunin, nakapagbibigay ng unahang tunog ng letra ng bawat larawan. Nakapagsasama ng mga tiyak na letra sa pagbuo ng mga pantig at mga salita. Nakapagtatambal ng mga salita sa mga larawan at mga bagay, at nakababasa ng salita na angkop sa unang baitang na may tamang bilis at kawastuhan. Nakikita mo ba ang mga ito? Sabihin mo nga kung ano ang iyong nakikita. Magaling! Ito ay letrang K, D, at E. Ano naman kaya ang kanilang mga tunog? Ang K ay may tunog na K. Ang D ay may tunog na D. At ang E ay may tunog na E. Mahusay! Ngayong alam mo na ang tunog ng mga ito, alamin naman natin kung ano-anong salita ang nagsisimula sa mga letrang ito. Ano ito? Magaling! Ito ay mga kuko. Ang salitang kuko ay nagsisimula sa letrang K. Kuko. Ano naman ito? Damo. Mahusay. Ang damo ay nagsisimula sa tunog na D. Ang LC ay nagsisimula sa tunog na E. Mahusay! Ang mga sumusunod na larawan ay may unang tunog na K. Kuko, kilay, kama, kumot, at keso. Ito naman ang ilang mga salita na may unang tunog na D. Damo, dila, domino, at dede. Narito naman ang ilan sa mga larawan na may unang tunog na E. Espada, LC, X. Tingnan natin kung naintindihan mo ang ating aralin. Kunin ang iyong module at buksan sa pahina 7. Gawain 2. Isulat ang unang tunog ng mga larawan. Una, kadena. Ang kadena ay nagsisimula sa tunog na isulat ang iyong sagot. Sagutan hanggang sa ika-5 larawan. Tandaan, ang mga pantig ay binubuo ng mga pinagsama-samang letra. Halimbawa, ang K na may tunog na K, pag dinagdagan ng A na may tunog na A, ay magiging K. D, E, D. K, I, Ki. D, O, Do. Magaling! Subukan naman nating magbasa ng mga pantig. A, E, I, O, O.
ma, me, mi, mo, mu, sa, se, si, so, su, ba, be, bi, bo, bu, ta, te, ti, to, tu, la, le, li, lo, lu, ka, ke, ki, ko, ku, da, de, di, do, du. Tandaan, ang salita ay binubuo ng mga pantig. Halimbawa, ang pantig na ka at ma ay makakabuo ng salitang kama. Di, to, dito. E, kis, ekis. Narito ang ilang mga salita na nagsisimula sa letrang D. Damo, dala, dati, datu, dula, dila, dulo, dusa, dami, dumi. Ito naman ang ilan sa mga salita na nagsisimula sa letrang K. Kita, kusa, kami, humot, ko, kamot, kilo, kama, kaya, kalbo. Narito ang ilang mga salita na nagsisimula sa letrang I. X, elisi, elepante, epi, ema, ewan, espada, eroplano, eskwela, empanada. Naman ang ilang mga salita na may letrang M, B, K, D, A, E, I, O, at U. Taka, tuka, siko, ika, teka, baka, ado, marami, sumama, babae, lalaki, bukal, miko, Becky. Kunin muli ang inyong module at buksan sa pahina 7. Gawain 2.1. Ayusin ang mga pantig upang makabuo ng salita. Isulat ang iyong sagot sa ibaba ng kahon. Aralin 2.2. Pagtatambal ng mga salita. Tignan ang mga larawan at itambal sa tamang ngalan sa ibaba. Ano ang tamang salita para sa bagay na ito? Magaling! Ito ay keso. Ano naman ang tamang salita para sa larawang ito? Magaling! Ito ay espada. Kunin ang iyong module at buksan sa pahina 7 para sa gawain 2.2. Itambal ang larawan sa tamang salita at isulat ang letra ng tamang sagot. Ngayon ay subukan naman nating magbasa ng mga salita at parirala.
Basahin ang mga sumusunod. Para sa gawain 2.2, buksan ang iyong module sa pahina 8. Bilugan ang salita na naiba sa pangkat. Aralin 3. Pagsulat ng letrang K, D at E. Yunin. Natutukoy ang malaki at maliit na letrang K, D at E. Nakasusulat ng wastong malalaki at maliliit na letrang K, D at E. Nakasusulat ng wastong mga salita sa unang baitang na binubuo ng mga letrang napag-aralan. Pagtambalin ang malaking letra sa hanay A sa kapares nitong maliit na letra sa hanay B. Una, malaking letrang K. Nasaan ang maliit na letrang K? Pangalawa, letrang D. Nasaan naman ang maliit na letrang D? At pangatlo, letrang E. Nasaan naman ang maliit na letrang E? Mahusay! Nakuha mo ang 3 tamang sagot. Gamit ang iyong hintuturo, sabayan niyo ako at isulat sa hangin ang mga letra na ating pinag-aralan. Para sa malaking letrang K, gumuhit ng patayong linya, pahilis na linya, at isa pang pahilis na linya. Ulitin mo nga ito ng 3 beses. Magaling! Para sa maliit na letrang K, gumuhit muli ng patayong linya, maliit ng palihis na linya, at isa pang maliit na palihis na linya. Ulitin mo nga ito ng 3 beses. Mahusay! Para sa malaking letrang D, gumuhit ng patayong linya mula sa asul na linya papunta sa susunod na asul na linya. At gumuhit ng pakurbang linya mula sa itaas papunta sa ibaba. Para sa maliit na letrang D, gumuhit ng patayong linya at pakurbang linya mula sa pulang linya papunta sa pangalawang asul na linya. Para sa letrang E, gumuhit ng patayong linya, pahigang linya, at isa pang pahigang linya. Para sa maliit na letrang E, gumuhit ng pahigang linya at pakurbang linya. Ngayong handa ka na, kunin ang iyong lapis at notebook at isulat sa wastong linya ang letrang K, D at E ng 3 beses. Ngayon naman ay isulat ang mga parirala sa iyong kwaderno. Binabati kita! Natapos mo na ang ikalawa at ikatlong aralin. Panoorin ang susunod na video para sa ika-4 at ika-5 aralin.